Magandang araw po sa inyo lahat. Sana matapos niyong panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana matapos niyong panoorin itong aking vlog, pakihit na rin yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At sana itong vlog kong ito ay mai-share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga co-teachers. At yung palaging nire-request ni Sir Bong kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanuorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Kakalabas lang nung result ng National Qualifying Exam for School Head Year 2023. Alam nyo, base sa record, nasa 22,000 teachers yung kumuha ng NQuest for 2023, composed of positions like head teachers, master teachers, and teacher 3. Alam nyo, out of 22,000, 5,753 lamang nationwide ang nakapasa. Ang indication nito, kung nakapasa sila ng NQuest, qualified na silang mag-apply for school head or makapag-apply for the position ng teacher 1. Alam nyo, masasabi natin na napakarami ng bilang na kumuha ng exam ng recent NQuest noong 2023, pero nasa 26% lamang ang nakapasa. Alam nyo, dear teachers, talagang napakahirap ng exam ng NQuest. Ang tanong, ano ang next step ng mga pumasa sa NQuest? Magiging principal na ba sila? Alam nyo, yung pagpasa ay passport lang to become school head or principal 1. Hindi natin dinidiscourage yung mga aspiring school head, pero hindi ganun kadali makakuha ng item for principal 1. Hindi ganun kadali ang mabigyan ng assignment as school head ng isang particular school. Alam nyo, ang reason dito, very minimal lamang yung mga item position ng principal at kadalasan ay walang item yung mga division office. Nagkakaroon lamang ng open ranking sa principal 1 position kung merong nababakante. At pag walang vacant item ng principal 1, hindi talaga nagkakaroon ng open ranking. Alam nyo, dito sa experience namin sa Division of Caloocan, alam nyo, kahit na hindi kayo taga Division of Caloocan, yung mga NQuest passers natin na nanonood sa ating vlog ngayon, sana makinig kayo at meron kayong matututunan. Dito sa Division of Caloocan, ang passers ng 2023 namin ay 62. Pero last year, may natitira pang mga passers na 10 na hindi pa nabibigyan ng assignment. So, ang total ng mga passers dito sa Caloocan na posibleng sumali lahat sa open ranking for Principal 1 ay around 72 passers, combined na yung secondary at elementary. Now, kung tatanungin nyo kung ilan ang available items natin by now dito sa Division of Caloocan, pero alam ko meron ding vacant items sa elementary. Sa secondary kasi merong dalawang vacant items ng Principal 3. Gaya ng sinasabi ko, alam ko meron ding mga vacant items sa elementary. Kapag na-fill in na yung dalawang vacant position na Principal 3 sa secondary, then magkakaroon ito ng domino effect. Magkakaroon ng bakante sa Principal 2, then magkakaroon ng bakante sa Principal 1. Sir Bong, matagal po ba yung open ranking ng Principal 4? Alam nyo, ang pinag-uusapan natin ay yung mga vacant items ng Principal dito sa Caloocan. Ulitin natin yung tanong, matagal po ba yung process ng Principal 4? To be honest, matagal ito. Like dito sa atin, sa Division of Caloocan, meron nang nakakuha ng item ng Principal 4. Ang open ngayon ay Principal 3. Alam nyo, itong dalawang items ng Principal 3, magkakaroon pa muna ito ng publication. And it will take 1 week ata or 2 weeks yung gagawing
publication. Now, pagkatapos ng publication, saka pa lang magkakaroon ng open ranking. Gaya ng sinasabi ni Sir Bong kanina, kahit yung ibang division, pwede ito panoorin itong topic ni Sir Bong kasi hindi naman nagkakalayo ng process yung ating mga division pagdating sa application for principal position. Pag may division memo na dito sa Division of Caloocan for open ranking ng Principal 3, then yung lahat ng qualified, magsasabit na sila ng kanilang pertinent papers. Alam nyo, dito sa Caloocan, ongoing yung submission ng pertinent papers ng mga applicants for Principal 3, both elementary and secondary. Alam nyo, isa lang kasi ang ranking ng elementary at secondary. Kasi ang logic dyan, seamless naman ang item ng mga principal positions. Pwedeng ibigay sa elementary at pwede rin ibigay sa secondary. Alam nyo, nasa discretion na yan ng ating schools division superintendent kung kanino niya ibibigay yung item. Kung natapos na yung deadline ng submission, alam nyo, magkukonvene na yung Division Committee for Selection and Screening. Alam nyo, kung hindi nyo itatanong, si Sir Bong ay member dito dahil ako ay president ng Association of Public Secondary School Administrators of Caloocan City, known as APSAC. At member din dito yung counterpart ko sa elementary, yung association ng PESPAC. At ang president dito ay si Dr. Nimpa Narcisse, na aking malapit na kaibigan. Hello, Ma'am Nimpa. Then, ang mga bumubuo pa nitong Division Selection and Screening Committee ay yung ating dalawang ASDS, yung ating dalawang chief, yung CID at SGOD, at yung ating administrative officers for personnel. Ang unang gagawin ng Division Selection and Screening Committee ay i-scrutiny or i-assess yung mga paper documents for the corresponding points based on the guidelines ng each applicant, like the IPCRF, certificates for the outstanding accomplishments, yung inyong TOR, tapos yung certificates for the seminars and trainings attended, speakerships, and others. Alam nyo, kinukompute na lahat ito. Then, after magkaroon ng initial ratings sa mga credentials sa mga applicants, isusunod na yung written exam at interview. Pag natapos na yung process na ito, sooner ilalabas na yung ranking. At itong ranking, pinipresent ito sa ating SDS. At dito nagbabase ang SDS kung kanino niya ibibigay yung vacant items ng Principal 3. Sir Bong, sa rank 1 po ba ibibigay yung item? Kung dalawa po ba yung item ng Principal 3, sure na po ba dito yung rank 1 at rank 2 for the items? Alam nyo, may discretion ang SDS kung kanino niya ibibigay yung dalawang existing vacant items ng Principal 3. Walang binaviolate na directive kung yung item ay hindi ibibigay ng SDS sa rank 1. Kasi nga dahil may discretion yung ating SDS base doon sa rule, base doon sa guidelines, pwede niya ibigay sa any applicant in the ranking yung dalawang items ng Principal 3. Pero sa experience ni Sir Bong, mostly yung SDS, kung sino yung rank 1, dun na niya binibigay yung item. Yung position ng Principal 3, ito ay pwedeng applyan ng Principal 1 or Principal 2 base sa guidelines. Pero yung Principal 4, pwede lang itong applyan ng Principal 2 or Principal 3. So, tapos na tayo sa Principal 3. So, meron nang nabigyan ng item. Ngayon naman, ang result, magkakaroon naman ngayon ng vacant position sa Principal 2 or Principal 1. Kasi, depende kung sino ang nakakuha ng Principal 3. Granted na ibinigay sa Principal 2, yung item na Principal 3, magkakaroon naman ngayon ng vacant position sa Principal 2.
Pag nagkaroon ng vacant position sa Principal 2, pag nagkaroon ng vacancy as a rule, dapat muna ito ay i-publish. So, magsisimula uli from the start yung process sa open ranking ng Principal 2. Alam nyo, no, kung ano yung diniscuss ko kanina sa process ng Principal 3, ito rin yung magiging process ng Principal 2 kasi pare-pareho lang yung process. Now, considering na may nakakuha na ng item na Principal 2, alam nyo, dito na magkakaroon or magkakandak ng open ranking for Principal 1. At dito na magkakaroon ng opportunity yung lahat ng passers, yung new passers or yung mga old passers pa na mag-submit ng kanilang pertinent papers for Principal 1. Alam nyo, ito doon yun na, no? This is it. Kung ano yung process na pinaliwanag ko kanina sa Principal 3, ganun din yung magiging process sa ranking ng Principal 1. Naget ba si Sir Bong? Tip sa inyo ni Sir Bong, husayan nyo sa interview kasi sa interview, dito umaangat yung isang applicant. Alam nyo, no, sa experience ni Sir Bong as member ng panel for the interview, mas maraming applicant ang na-observe ko na yung tanong hindi tumutugma yung kanilang sagot sa panel. Alam nyo, maraming applicant na malayo ang sagot dun sa tanong ng panel. Kaya ako sinasabi na napaka-importante ng interview kasi dito malalaman yung potential ng isang applicant kung pwede na siya i-assign as school head or Principal 1. Kasi sa interview, pwede magkaroon ng impression yung mga ASDS, yung dalawang chiefs, and other member ng panel na ikaw ay talagang mahusay. At kapag nagkaroon ng impression yung panel sa'yo na ikaw ay magaling, na ikaw ay mahusay, they can make recommendation to our SDS. Marami ba kayong natutunan dito sa pinag-usapan natin ngayon sa topic natin tungkol sa mga NQuest passers? Maraming salamat sa inyong lahat.